17 anyos pa lang ako noon nang matutunan ko ang tungkol sa mga aswang. Sa pamilya namin, obligado kang pag-aralan ang lahat ng mga bagay na may ugnayan sa aswang. Sa probinsya kasi namin sa Siquijor ay talamak at buhay na buhay ang angkan ng mga aswang. At noong panahon na yon, masasabi kong walang araw na hindi nalalagay ang buhay namin sa panganib. Marami sa mga kamag-anak ko ang madalas na nakakaengkwentro ng mga aswang. Mabuti na lang din talaga at karamihan sa kanila ay manunugis. Mula pa kasi sa kanununuan namin ay nasa dugo na talaga namin ang pumatay ng aswang. Yun ang kauna-unahang misyon na meron kami mula pa lang nang kami ay ipanganak. Ang mga aswang ang naging mortal na kaaway ng pamilya namin. Pinaniniwala ang pinagpapapatay ng mga aswang ang mga ninuno naming sundalo noong panahon ng mga Kastila. Dahil doon, nagtanim ng galit ang angkan namin. Kaya kahit ilang henerasyon na ang nakalipas, iisa pa rin ang gustong mangyari ng pamilya namin. Yun ay ang ubusin ang mga aswang sa Siquijor. Hindi naman kami mayaman, sakto lang. Pero maraming lupain si Lolo Jose sa probinsya namin. Kilala rin si Lolo Jose sa probinsya namin bilang batikan sa panunugis ng aswang. Kada buwan, may nauuwi si Lolo na bayawak o kaya naman ay baboy ramo. Sabi niya, aswang daw yon. Hindi lang talaga nakapagpalit ng anyo. Wala ka na bang nakalimutan? Kung ayos ka na pwede na tayong umalis. Sandali akong napaisip. Pupunta kasi kami sa pistahan sa kabilang baryo. Ako ang hilig niyang isama dahil sa lahat ng apo niya, ako lang naman ang may hilig sa panunugis ng aswang. Yung iba kasing pinsan ko, puro ibang bagay ang inaatupag. Wala na po. Ayos na po ang lahat, Lolo. Kayo po ba? Wala na po ba kayo nakalimutan? Sa tingin ko, wala naman. Yung mga gamit niyo po, itak, pangontra. Nandito na yung pangontra ko. Hindi na ako magdadala ng itak. Pistahan yon at makasabihing manggugulo ako. Kung ganun po, tara na at baka gabihin pa tayo. Inakbayan ko na si Lolo Jose. Nagpaalam na rin kami sa mga tao sa bahay. Noong araw na yon, wala akong nararamdaman na kakaiba. Parang sobrang aliwalas lang ng paligid. Magaan ang pakiramdam ko. Perpekto ang umagang yon para umalis kami ng bahay. Nakikisama rin ang panahon dahil hindi gaanong mainit. Habang naglalakad kami ni Lolo sa kalye, ay hindi na naman niya maiwasang banggitin si Lola. 6 na taon na kasing wala noon ang lola ko. Pinalabas nila na namatay si Lola sa sakit. Pero ang totoong nangyari, nilason si Lola ng aswang pagkatapos nitong dumalo sa isang okasyon. Isa pa yun sa dahilan kung bakit kahit matanda na si Lolo, nagagawa pa rin niyang manugis ng mga aswang. Para kasi sa kanya, mabibigyan lang ng hustisya ang pagkamatay ni Lola kapag naubos na ang mga aswang sa probinsya namin. Kung buhay pa ang lola mo, nako, hindi tayo papayagan doon. Sasabihin na naman na baka mambabae lang ako. Kasi naman Lolo, ang pogi niyo kasi. Kahit sino naman siguro magiging tamang hinala. Lapitin kaya ng mga babae yung ganyang muka. Manang-mana ka talaga sa akin, ano po? Ang galing-galing mo mambola Ginulupan ni Lolo ang buhok ko. Ganito kami kalapit sa isa't isa. Sa katunayan, mas malapit ako sa kanya kaysa sa tatay ko. Si Papa kasi walang ibang inatupag kundi ang palakihin ang sarili niyang lupa. Alam mo Lo, masaya akong ikaw ang naging lolo ko. Aba, bakit ganyan ka naman magsalita? Mamamatay ka na ba? Uy, grabe naman si Lolo. Gusto ko lang magpasalamat. Kasi kahit mukhang wala namang pakialam sa akin ang mga magulang ko,
nandiyan ka pa rin para gabayan ako sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan magpasalamat, Apo. Ginagawa ko ito kasi mahal kita. Hayaan mo na yung mga magulang mo. Kung gusto nilang magpayaman, di magpayaman sila. Para din naman sa'yo yung ginagawa nila eh. Kaya ikaw, sa pasukan, mag-aral kang mabuti ha. Kolehiyo ka na. Huwag ka munang mambubuntis ha. Uy, mambubuntis? Hindi ho. Oo nga pala, tuli ka na ba? Oo naman, Lo. Kaya nga huwag ka mambubuntis. Mag-aral ka muna. Tsaka ano po, Lo? Kapag nawala na ako, ayaw kong tahakin mo ang landas na meron ako. Gusto kitang mamuhay ng normal. Gaya ng isang normal na binata na gusto lang matupad ang pangarap sa buhay. Napatigil ako sa paglalakad. Ganon din naman si Lolo. Bigla ko na lang niyakap si Lolo, Kabanong. Sobrang saya ko nun. Hindi ko alam ang dahilan pero natutuwa ang kalooban ko. Sa pagpapatuloy namin ng paglalakad ay unti-unti na naming natatanaw ang Barrio San Francisco. Malayo pa lang kami, naririnig na namin ang mga tugtugan at mga tambol. Ayan, malapit na tayo, Apo. Tumango lang ako. Pagkarating namin sa San Francisco, ay agad naming hinanap ang kakilala ni Lolo na si Mang Adolfo. Matanda na rin yun, nasa 65 to 70 na siguro. Basta, kaedad lang din yun ni Lolo. Jose, alika rito! Isang matandang maputi na ang buhok ang tumawag kay Lolo. Dali-dali itong lumapit at binuksan ng kahoy na gate. Buti maaga ka. Matutulungan mo akong magluto. At ito na ba yung apo mo? Nginitian ko siya at nakipagkamay. Oo, Adolfo. Siya nga ang lagi ko ikinakwento sa'yo. Ano, gwapo, di ba? Kanino ba magmamana yan, di sa akin lang malamang. Nagtawa na ng dalawang matanda. Apo, magpakilala ka nga sa kumpare ko. Magandang umaga po, Mang Adolfo. Ako po si Riego, apo ni Lolo sa panganay niyang anak na si Rico. Aba, ang galing magpakilala. Binanggit pati pangalan ng ama. Ganyang kagalang ang apo ko, lalo na sa matandang katulad mo. At sa matandang katulad mo rin. Nagtawanan na naman sila. Para silang mga bata na nag-aasaran. Pinapasok na kami ni Mang Adolfo sa bahay niya. Wala siyang ibang kasama roon. Ang sabi ni Lolo, wala na raw pamilya si Mang Adolfo. Iniwan na ito ng mga anak na makapagtapos sa kolehiyo. Habang yung asawa naman daw ay hindi na bumalik nang magpunta sa Maynila, ilang dekada na ang lumipas. Malaki ang bahay para sa nag-iisang si Mang Adolfo. Doon ko naintindihan na kaya pala gustong-gusto ni Lolo na pumunta doon ay dahil gusto niyang may makasamang magdiwang si Mang Adolfo. Pagdating ng hapon ay natapos na naming lahat ang mga handa. Isa-isa naming inilatag yon sa mahabang lamesa. Ang daming pagkain. Masyado ng marami yon para sa aming tatlo lang. Bantayan niyo muna itong pagkain ha. Ayusin ko lang yung plaka sa loob ng kahit papano may musika naman tayo. Sabik na pumasok si Mang Adolfo ng bahay. Kami naman ni Lolo ay nasa bakuran lang. 5:00 pa lang noong mga sandaling yon pero madilim-dilim na rin. Nagbabadya kasi ang ulan. Habang nasa bakuran kami ni Lolo, napansin ko na parang nag-iba ang reaksyon ng mukha ni Lolo. Naglakad siya palapit sa bakod. Sinundan ko naman siya dahil maging ako ay naintriga rin. Lo, anong problema? Wala pang 5 minuto. May nanggaling na aswang dito sa halamanan. Mabilis na umandar ang kaba sa kalooban ko. Kahit kasi angkan kami ng manunugis,
wala pa rin naman talaga ako nakaengkwentrong aswang. Ang ibig kong sabihin, hindi pa ako nakakakita. Naririnig ko lang talaga ang mga aswang kay Lolo at sa iba pa naming mga kamag-anak. Ano po, Lo? Aswang? May aswang dito? Oo, Apo. Kaya maging alerto tayo. Paano yan, Lo? Wala kang dalang itak. May pangontra naman ako, Apo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huminga ako ng malalim para kahit napapaano ay mawala ang kaba ko. Mga ilang sandali lang ay nakabalik na si Mang Adolfo. Hindi na namin sinabi sa kanya ang tungkol sa aswang. Pagkatapos namin kumain, nagsayaw sina Lolo at Mang Adolfo kahit na sisira-sira ang plaka. Natuwa naman ako kasi kitang-kita ko talaga kung gaano sila kasaya. 8:00 na ng gabi nang makaramdam na ng pagod ang dalawa. Muli silang umupo at sinamaan ako sa lamesa. Hingal na hingal sila habang nagtatawanan. Oh, magpahinga na po muna kayo. Eto kasing lolo mo ang hirap turuang sumayaw. Parehong kaliwa ang paa. Mga bata pa lamang tayo alam mo na yan. Kaya nga dapat nagkantahan na lang tayo. Ang mahal-mahal ng video okay sa bayan Pero huwag kang mag-alala. Kapag malaki ang kinita ko sa sakahan, bibili tayo doon. Matapos magpahinga ng halos 1 oras din, nagpaalam na rin kami kay Mang Adolfo. Nailigpit na rin namin ang mga nakalatag sa lamesa. Jose, maraming salamat Salamat din sa iyo, Riego. Dahil sa inyo hindi ko naramdaman na mag-isa ako. Ang saya-saya ko ngayong araw na ito. Tinapik ni Lolo si Mang Adolfo sa balikat. Hoy, ano ka ba naman? Siyempre kaibigan kita, kaya sasamahan kita palagi. Ay, the best ka talaga. O paano? Ihahatid ko na kayo. Nako, wag na. Ipahinga mo na lang yan at baka rayumahin ka pa. Sigurado ka ba? Oo, pare. Sige na. Kaya na namin umuwi. Maraming salamat uli. Mag-iingat kayo. Riego, ikaw nang bahala sa lolo mo, ha? Gurang na yan. Opo, ako na po ang bahala. Aalis na sana kami nang may iabot si Lolo kay Mang Adolfo. Tanggapin mo ito. Poprotektahan ka nito sa araw-araw mula sa mga aswang. Hindi nakapagsalita si Mang Adolfo. Tumango lang ito at kita kong nanginginig pa ang kamay sa sobrang saya. Kinawayan namin si Mang Adolfo habang naglalakad kami. Nang naglalakad na kami ay hindi ko naiwasang magtanong. Nagtataka ako kung bakit niya ibinigay ang pangontra niya. Gayong kami naman ang maglalakad sa kalsada ng gabi. Lo, bakit niyo binigay kay Mang Adolfo yung pangontra? Wala ba siyang pangontra sa sarili? Simpleng tao lang si Adolfo. Isa pa, malakas ang kutob ko na may nagmamasid sa kanya. Huwag ka mag-alala, Apo. Wala namang aataking aswang sa atin. Nararamdaman kong ligtas tayo. Sumang-ayon na lang ako sa sinabi niya. Makalipas ang halos 15 minutong paglalakad sa madilim na daan, naramdaman naming pareho na para bang may sumusunod sa amin. Dinig na dinig ang pagtapak sa mga natuyong dahon sa paligid. Noong mga sandaling yon, napansin ko na maging si Lolo ay kinakabahan na rin base sa pagkakahawak niya sa akin. Nagulat na lang ako na maglabas si Lolo ng kutsilyo. Palihim niya palang dinala ang kutsilyo sa kusina ni Mang Adolfo. Nagkamali yata ako Lo, mga aswang ba'y nasa paligid? Mas mabilis ang lakad namin. Malas pa dahil walang kahit isang truck na napapadaan na maaari naming parahin. Apo, kapag nasa alaganing sitwasyon na, tumakbo ka na, ha?
Paano ikaw, Lo? Huwag mo kong isipin. Manunugis ako. Kaya ko ang sarili ko. Naririnig pa rin namin ang mga yabag ng paa sa paligid. Hanggang sa bigla na lang may humila kay Lolo papasok ng halamanan. Sandali pang pumalag si Lolo pero wala na rin siyang nagawa kundi ang kumapit sa mga halaman. Takbo na, Riego! Takbo na! Nang tuluyan ng mahila si Lolo sa likuran ng halaman, ay tumakbo na rin ako palayo. Noong mga oras na yon, ramdam ko na talaga na hindi maganda ang mga magiging eksena pagkatapos nun. Kasama ko na sila Tito Randy at iba ko pang mga kamag-anak nang balikan namin si Lolo. Na-recover namin ang katawan ni Lolo na nasa gubat na. Maraming hiwa si Lolo sa dibdib at sa iba pang parte ng kanyang katawan. At ang mas nakakapagpatigil ng mundo ko ay wala ng buhay si Lolo. Para akong mababaliw ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sobrang hirap itatak sa utak ko na wala na nga si Lolo. Yakap-yakap ko ang wala ng buhay na katawan ng lolo ko. Ibinulong ko sa kanya ang mga katagang, Lo, ipaghiganti ko kayo ni Lola. Ipaghihiganti kita. Uubusin ko ang mga aswang. Nauwi namin ang bangkay ni Lolo sa balwarte namin. Kahit magmamadaling araw na, nagising at nabulabog ang mga kalugar namin. Hindi sila makapaniwala na ang mahusay na manunugis ay nagawang patayin ng mga aswang. Habang nasa harapan kami ng bakuran ng bahay namin, ay dumating si Papa. Agad na nilapitan ni Papa si Lolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinaplos ang mukha ni Lolo na puno ng dugo. Maya-maya pa, daan-dahang dumako ang tingin ni Papa sa akin. Kasalanan mo to! Nagulat ang lahat na nandun. Ang mga kamag-anak ko, pati na rin ang ilang mga kabaryo. Kasalanan mo ito, Riego. Kung nag-isip ka lang sana, ay hindi ito mangyayari. Alam mong mainit si Papa sa mata ng mga aswang, pero hinayaan mo pa rin lumayo sa baryo natin. Lalong nadurog ang puso ko. Sobrang sakit na marinig yun mula kay Papa. Nahihirapan akong umiyak. Nahihirapan akong makahinga. Tol. Walang kasalanan ng anak mo. Ang nangyari ay biglaan. Walang may gusto nito. Nasalisihan si Papa. Yun ang nangyari. Isa ka pa, Randy. Wala ka ring silbi. Masyado kayong kampante na takot ang aswang kay Papa. Matanda na si Papa eh. Sana naisip mo rin na hindi na siya gaya ng dati. Di sana ikaw ang nagbantay kay Papa sa lahat ng oras. Puro ka kasi negosyo eh. Tapos ngayon sisisihin mo kami. Ang anak mo. Hindi na nakatiis ang isa ko pang tiyuhin na si Tito Ruperto. Sumabat na ito para pahupain ang tensyon. Wag na kayo magsisihan. Nangyari na ang nangyari. Walang magandang madudulot kung mas iisipin pa natin kung sinong may kasalanan. Ang isipin natin ngayon kung papaano natin magagantihan ang pumatay kay Papa. Uubusin natin sila. Sumang-ayon ang lahat ng taong nakikiosyoso, habang ako naman ay nasa gilid lang. Tahimik, balisa at tulala sa bangkay ni Lolo Jose. Gaganti? Palalalain nyo lang ang sitwasyon hanggang sa maubos ang angkan natin. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, magpapayaman ako at aalis ako sa baryong ito. Rico naman, ikaw ang panganay sa ating magkakapatid. Kumilos ka naman na parang ikaw ang nakakatanda. Hindi na tama na para kang nagmamaktol na bata dyan. Baliw ka ba? Namatay si Papa. Pinatay. Anong gusto mong maging reaksyon ko? Kumalma? Mag-reacts? Sarado na ang utak mo. Umalis ka na bago pa kita isunod kay Papa. Ngumisi lang ang tatay ko at nagmamadali na ring umalis.
Pag alis niya ay napaupo na lang ako sa lupa. Saka ko lang nailabas ang iyak ko. Naramdaman ko na lang na nilapitan na ako ni Tito Randy. Parang tatay ko na rin si Tito Randy. Mas ramdam ko pa nga ang pagmamahal niya kaysa sa nanay at tatay ko. Pumasok na kaming lahat sa loob. Dinala na ni Tito Ruperto ang bangkay ni Lolo sa bayan para ayusan. Ako naman, mag-isa lang akong nakaupo sa sala. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganun kabilis ang mga pangyayari. Tinabihan ako ni Tito Randy. Halatang halata kasi sa itsura ko ang labis na kalungkutan. Inakbayan ako ni Tito Randy at saka nagsalita. Wala kang kasalanan sa nangyari. Huwag mong isipin ang mga sinabi ng papa mo. Siraulo yun eh. Pero tama si Papa eh. Kung naisip ko lang sana na delikado na lumayo kami, siguro buhay pa sana si Lolo. Siguro nandito pa rin siya. Alam mo, Riego, may mga punto sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Kaya normal ang nararamdaman mo kasi hindi ka handa. Pero wala tayong magagawa. Ang kailangan natin maging matatag. Kasi alam kong ayaw ni Papa na makitang nahihirapan tayo. Napansin ko na tumutulo na rin ang luha ni Tito Randy. Pero ayaw niya lang ipahalata. Tito Randy, turuan mo akong humawak ng armas. Gusto kong ubusin ang mga aswang. Gusto ko silang gantihan lahat. Nagsarado ang dalawa kong kamao. Tumango na lang din si Tito Randy. Naiintindihan niya ako sa nararamdaman ko. Kaya nang matapos nang mailibing si Lolo, hindi siya nagdalawang isip na turuan ako kung papaano makipaglaban sa mga aswang. Lahat ng armas na ginagamit ni Lolo ay sa akin niya pinagamit. Nainggit nga ang iba kong pinsan dahil sa lahat ng apo ni Lolo, parang sa akin na rin ipinamana ang mga gamit niya. Lunes ng hapon, nasa malawak na kapatagan kami ni Tito Randy. Nagsasanay akong gumamit ng pana. Ilang metrong distansya ang layo ng target namin. Huwag kang manggigigil sa pagbanat Kailangan mong kumalma at kunin mo ang konsentrasyon na kailangan mo. O yan, ganyan nga, Riego. Binitiwan ko ang palaso at direkta yung tumama sa pinakagitna ng target. Aba, mahusay! Ilang araw pa lang tayo nagsasanay pero gamay na gamay mo na ang halos lahat ng gamit ni Papa. Alam mo, nakikita ko talaga na ikaw ang susunod sa yapak niya. Gagawin kong lahat dito, Randy. Pipilitin kong maging mahusay nang sa ganon. Mabigyan ko ng hustisya ang ginawa nila kay Lolo at Lola. Matapos ang pagsasanay namin, ay dinalaw ko ang puntod ni Lolo. 20 minutong lakaran din mula sa bahay namin papunta sa sementeryo. Daladala ko ang mga gamit ni Lolo na panlaban niya sa aswang. Kaya hindi ako kinakabahan noong mga sandaling yan. Lo, medyo may alam na ako sa pakikipaglaban. Tutugisin ko na sila, Lo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa inyo. Humangin ng malakas habang nakatingin ako sa pangalan ni Lolo na nakaukit sa lapida. Nagagawa ko na rin ngumiti nun. Wala pa akong isang oras doon pero naisipan ko na rin agad na umalis. Nararamdaman ko kasi na mula nang dumating ako sa sementeryo, parang meron talagang sumusunod sa akin. Palabas na ako ng gate nang biglang may lumabas na lalaki sa likuran ng isang mataas na nicho. Ha? Sino ka? Bakit kanina mo pa ako sinusundan? Tawagin mo na lang akong Inigo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isa akong aswang. Pagkarinig ko pa lang nun, ay binunot ko na kagad ang itak sa tagiliran ko.
Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Wala akong pakialam. Ako mananakit sa'yo. Oh, kumalma ka lang. Hindi ako nandito para makipagpatayan sa'yo. Nandito ako dahil may mahalaga akong sasabihin. Manahimik ka! Hindi kami ang pumatay sa lolo mo. Napatigil ako sa sinabi niya. Bagamat hindi ako naniniwala, para bang may nagsabi sa akin na kailangan kong marinig ang mga sasabihin niya. Oo, ang angkan namin ang nag-iisang angkan ng aswang sa probinsyang ito. At kami lang ang mga aswang na matagal ng kalaban ng angkan ninyo. Pero 3 araw bago mamatay si Mang Jose, nakipag-usap siya sa pinuno namin. Hindi ako nagsasalita. Inoobserbahan ko siya at ang paligid ko dahil wala talaga akong tiwala sa mga aswang. Pumayag ang lolo mo sa pakiusap ng pinuno namin na magkaroon ng kasunduan. Mananahimik kami at kapalit nun ay titigilan nyo na rin ang pag-ubos sa angka ng mga aswang. Maniwala ka man o hindi, totoong nagnanais kami ng kapayapaan. Masyadong magaling ang lolo mo. Kung patuloy kaming lalaban sa mga manunugis, mauubos lang kami. Kaya naisip ng pinuno namin na magkaroon ng kasunduan. Sinasabi mo bang may iba pang aswang na pumatay sa lolo ko, ha? Hindi ko alam. Dahil lahat naman ng miyembro namin ay hindi lumabas noong gabing namatay ang lolo mo. Sinungaling! Bukod sa angkan nyo, wala nang iba pang angkan ng aswang dito sa Siquijor. Walang ibang maaring pumatay sa lolo ko, kundi mga aswang lang. At kayo yun! Inaasahan ko nang hindi mo paniniwalaan ang sinasabi ko. Pero wala na akong magagawa. Ang mahalaga ay nasabi ko na kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi na ako sumagot. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Pero mabilis din siyang nakalundag sa taas ng nicho. Matalinong tao ang lolo mo. Hindi siya lalabas ng walang dalang armas kung alam niyang nasa panganib siya. Isipin mo na lang kung gaano siya kakampante. Doon mo lang maiintindihan ang lahat. Sige na, kailangan ko nang umalis. Paalam. Hahabulin ko pa sana siya pero gumapang na siya sa mga nicho at tuluyan nang nawala. Gigil na gigil ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Huminga na lamang ako ng malalim at ikinalma ang sarili. Umuwi rin ako kaagad sa amin. Sakto naman na nasa sala ang magkakapatid kasama si Papa. Narinig kong napagkasunduan na nilang 3 na si Papa na ang humawak sa lupain ni Lolo. Habang si Tito Ruperto at Tito Randy naman, mananatili ang atensyon nila sa pag-ubos sa mga aswang. Wala ba ni isa sa inyo ang tutulong sa akin sa mga lupain ni Papa? Mas uunahin niyo pa ang mga aswang na yan? Galit ang boses ni Papa. Kaya hindi na muna ako pumasok at baka mapagbuntungan na naman ako. Ikaw ang may kalaman sa pagpapatakbo ng ani at sakahan. Kaya mo na yan. Tsaka di ba, mga bata pa lang tayo gusto mong ikaw ang magmana ng mga lupain? Mga bata pa tayo noon. Ngayon, may mga pamilya na tayo. Hindi ko kakayaning patakbuhin ng sabay-sabay lahat ng lupain ni Papa. Lalo pat may sarili din akong lupa na inaalagaan. Bahala ka na dyan. Kaya mo na yan. Ikaw ang panganay kaya responsibilidad mo yan. Nakita kong napahilamos na lamang sa sariling mukha si Papa. Padabog niyang kinuha ang papel na nasa lamesa at lumabas na rin ang pinto. Tumingin pa siya sa akin sa gilid. Napailing pa siya. Kung tingnan niya ako ay para lang akong kung sino na hindi niya anak. Hindi ko alam kung bakit siya ganun sa akin. Ganoon na siya mula pa nung bata ako. Ay nako,
Umuwi ka na sa bahay mamayang gabi. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Kinakabahan ako. Alam ko na kapag sinunod ko ang gusto niya, siguradong malilintikan ako sa bahay. Pero kung hindi naman ako uuwi, baka mas lalo lang siyang mainis at magalit sa akin. Pinagmasdan ko na lang si Papa na sumakay na ng sasakyan niya. Malalim ang tingin niya sa akin na siyang nakakadagdag sa kaba ko. Pumasok na lang ako sa kwarto ko. Dinampot ko kaagad ang larawan namin ni Lolo. Kapag nahihirapan ako mag-isip, yun lang ang tinitingnan ko. Sige Lo, haharapin ko si Papa. Patutunayan ko sa kanya na ako ang anak na sinayang niya. Bumuntong hininga na lamang ako at napahilata sa kama. Habang nakatingin sa kisame, ay biglang sumagi sa isipan ko ang sinabi ng aswang na si Inigo. Kahit katiting sa mga sinabi niya, ay hindi ako naniniwala. Sa dami na ng nagawang kasalanan ng mga aswang sa buhay namin, kahit kailan ay hindi ko magagawang magtiwala sa kanila. Kasi kung totoong nakipagkasundo si Lolo sa kanila, malalaman din namin ang bagay na yon. Pero hindi. Wala namang sinabi sa amin si Lolo. Pagsapit ng gabi ay hinanda ko na ang sarili ko. Papunta ako sa bahay namin na matagal ko nang hindi nauuwian. Para naman kasing hindi naman yun bahay. Parang impyerno. Kulang na lang ay tadyakan ako ni Papa nang bumalik ako sa bahay namin. Mabuti na lang ay nandoon si Mama. Kaya kahit na papaano ay may umaawat kay Papa. Kasalanan mo kung bakit nawala si Papa. Mula nang tumira ka doon, lagi na lang kamalasan ng dala mo ron. Lagi na lang silang inaatake ng mga aswang. Wala akong kasalanan sa mga nangyayari. Hindi ko ginusto ang mga nangyari pa. Sadyang wala akong nagawa ng mga sandaling yun. Wala kang nagawa kasi wala kang silbi. Kung sinunod mo lang sana ang yapak ko bilang negosyante, di sana natuwa ko sa'yo. Kasi wala kang inatupag kundi yung punyeta mga aswang na yan. Nagkakapera ka ba dyan? Bakit ba kasi hindi nyo na lang tanggapin na iba ang gusto kong gawin sa buhay ko? Tanga ka ba? Anong gusto mong gawin namin? Hayaan ka sa katangahan mong aswang-aswang na yan? Gusto mong hayaan ka na lang din namin para mapatay ka rin ng mga lintik na aswang na yan? Sa galit ni Papa ay hinawakan niya ako sa kwelyo. Idinikit niya ako sa pader at galit na galit niya akong pinagsisigawan. Tulungan mo akong patakbuhin ng mga lupain na iniwan ni Papa. Ayoko nga! Ano bang mahirap intindihin sa ayaw ko? Unti-unting binitiwan ni Papa ang kwelyo ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Mga ilang sandali lang, bigla na lang niya akong sinuntok. Napatras ako sa pinto ng bahay namin at gumulong ako palabas at pababa ng hagdanan. Ano ka ba, Rico? Anak mo yan! Wala akong anak na walang silbi! Wala rin akong ama na demonyo! Lalong nang galaiti si Papa. Nilapitan niya ako at pinagsasasapak sa mukha. Tinigilan niya lang ako nang mangalay na ang braso niya. Dugo ang mukha ko noon. Kulang na lang ay patay na talaga niya ako. Mahilo-hilo akong tumayo. Pagewang-gewang akong nakakapit sa bakod. Tandaan niyo itong ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayo mapapatawad. Wala akong pakialam. Kahit na mamatay ka ba? Yun na ang huling pag-uusap namin ni Papa. Matapos ang gabing yon, ay hindi na ako ulit nagpunta sa bahay na yon. Tinatak ko sa isipan ko na balang araw, luludin sa harapan ko si Papa at magmamakaawa. Makalipas ang 10 taon, isa na akong ganap na manunugis. Sa katunayan, nakakadalawang katay na ako ng aswang. Sa mga nakalipas na taon, wala akong inatupag kundi ang tugisin ng mga aswang sa Siquijor. Marami akong nakasagupa, pero karamihan naman sa kanila ay nakakatakas. Mga aswang lahat yan. Humanda ka, Riego. Gabi ng Miyerkules noon,
Magkasama kami ni Tito Randy nang matuntun namin ang isa sa kuta ng mga aswang. Habang nagtatago kami sa halamanan, nakahanda na mga armas namin. Hawak-hawak naman ni Tito Randy ang inimbento niyang gasera na kapag ginagis ay sumasabog. Iagis ko muna ito. Pag nataranta na sila, saka tayo lalapit. Handa ka na ba? Tumango na lang ako noon. Hindi na ako kinakabahan. Sanay na rin ako sa pakiramdam na nakakaharap ang mga aswang. Maya-maya pa, isa-isang sinindihan ni Tito Randy ang mga gasera. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang inihagis sa mga kabahayan. Nagsabugan ng mga bahay. Rinig namin ang mga nagsisigawang aswang. Tara na, bilis! Dali-dali kaming lumabas mula sa halamanan. Lahat ng aswang na makakasalubong namin ay hindi namin pinapalagpas. Sinasamantala namin ang pagkakataon na nasusunog sila. Mga walang iya, mga walang puso, ang mga taong katulad nyo, wala kayong mga puso! Napatingin kami sa gilid dahil sa nanggigigil na boses na yon. Nakita namin ang isang matanda na galit na galit. Kayo ang salot sa mundo. Marami na kayong nabiktima. Oras na para ihatid na kayo sa impyerno. Tumakbo ang matanda palapit sa amin. Sinalubong ko siya at madali kong itinarak ang itak sa tiyan niya. Magkita na kayo ni Satanas! Libutin natin, baka may mga natira pa. Naglibot kami ni Tito sa maliit na kuta na yon. Karamihan sa mga nakita namin ay mga nakahandusay na at nasusunog ang katawan. Pero pagdating namin sa dulo, isang magandang babae ang naabutan namin. Nagkatinginan kami ni Tito Randy. Nag-ilingan kami. Ibig sabihin lang nun, isasama namin ang babae sa mga papatahin namin. Pakiusap, huwag niyo akong idamay. Bagong aswang lang ako. Biktima lang din ako. Niyanggaw nila ako. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Malambot lang ang puso ko sa magaganda. Pero itong pamangkin ko, matigas ang puso nito eh. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Umiiyak pa siya habang magkalapat ang palad. Pero wala akong pakialam. Bumunot ako ng isang palaso at ibinala ko sa pana. Tinutok ko yun sa noo ng babae. Kaya naman kitang-kita ang pagiging taranta ng babae. Nakikiusap ako. May pamilya po akong iuwian. May pamilya po akong uuwian. Biktima lang din ako. Nanlaki ang mata ng babae na bitiwang ko ang palaso. Pero hindi ko yung pinatama sa kanya. Hindi ako naaawa sa'yo. Kailangan ka namin buhayin dahil marami kaming itatanong sa'yo. Nilapitan namin ang babae at saka nilagyan ng tali. Iginapos namin siya sa puno ng nyog. Nang masiguro naming wala ng buhay ang ibang aswang, sinimulan na namin ni Tito Randy ang pagtatanong. May kasintahan ka ba? Ano namang kunik ng tanong mo? Siyempre, kailangan nating malaman kung may kasintahan siya na pwedeng magligtas sa kanya. Malay mo, magaling na aswang yon. Ito naman oh. Napailing na lang ako at ako na rin ang nagtanong. Sabihin mo sa akin kung nasan pa ang ibang kuta ng mga aswang. Pakakawalan kita kapag kumanta ka. Kapag kumanta ako, Oo, sige na. kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na... Napatigil siya sa pagkanta nang tutukan ko siya ng itak sa liig. Tanga ka ba o nananadya ka? Sabi ko, sabihin mo kung nasa ng ibang kuta ninyo, hindi yung kumanta ka ng ganyan. sabi mo kasi kumanta ako eh. Maganda naman pala ang boses mo eh. Bakit hindi ka nalang mamatay? Wala na akong alam eh. Niyanggaw nga lang ako. Nagkatinginan kami ni Tito Randy. Ilabas mo ang dila mo. Sa pilitang inilabas ng babae ang dila niya para patunayan na totoo ang sinasabi niya. Kulay pula pa ang dila ng babae. Palatandaan lang yon na dati talaga siyang tao.
Ang isang taong nayanggaw kasi, mangingitim lang ang dila kapag 1 buwan na ang nakalipas. Pero sa kanya, hindi pa. Ibig sabihin lang nun, totoong nayanggaw siya. At kailan lang yun nangyari? Inalis ko ang itak sa liig niya. Medyo nabawasan na ang inis ko sa kanya. Hindi kasi ako makapag-focus dahil sa dibdib niyang parang luluwa pa. At paano ka naman nayanggaw? Sandaling tila may inalala ang babae bago magsalita. Natatandaan ko, pumunta kami ng mga kaibigan ko sa isang okasyon. May lumapit sa amin na babae at nagbigay ng balot. Siyempre, kinain namin yun. Sayang at nakakaya kung tatanggihan namin eh. Pagdating sa madaling araw na, naramdaman kong hindi ako nalalasing. Init na init ako sa katawan ko. At kahit marami akong kinain, gutom na gutom pa rin ako. Nagdesisyon na akong umuwi. Pero habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng matinding gutom. Yung tipong hinang-hina ako. Kaya bumagsak ako noon. Tapos unti-unti na akong nawalan ng malay. Pagkising ko, nandito na ako. Nalaman ko na aswang na pala ako. Kasi lahat ng nandito, aswang. Hindi ako makatakas kasi papatayin nila ako. Kawawa ka naman pala eh. Ang ganda mo pa naman. Pero wala ka bang nakita rito na parang leader nila? Leader nila? Oo, meron. Naalala ko noon isang gabi, may isang lalaking aswang ang dumalaw dito. Sabi nila, Inigo daw ang pangalan nun. Yung Inigo, may kasama siyang mag-asawa. Mukhang hindi sila aswang kasi yung babae natatakot eh. Tao yung mag-asawa? Ano naman ang ginagawa sa baryo ng aswang? Base sa nakita ko, tinutulungan ng mag-asawa ang mga aswang. Sila ang nagsusupply dito ng mga karne ng tao at kung ano-ano pang pangangailangan namin. Hindi ko alam kung bakit nila yung ginagawa. Pero palagay ko, may kasunduan sila. At paano mo naman nalaman? Anong narinig mo? Nakita ko lang silang nagkamay. Kaya baka may kasunduan sila. Pambihira. Gulo mo kausap. Mukhang totoo mga sinabi ni Roberto. Merong mga tao na tumutulong sa mga aswang. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang gusto nilang mangyari. Yun ang dapat nating alamin. Kaya ikaw babae, sabihin mo na kung ano pa yung nalalaman mo. Wala na. Sinami ko na lahat. Pwede niyo na ba akong pakawalan? Hindi naman ako kumakain ng tao eh. Kinalagan ko na lang agad ang pagkakagapos niya. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawin na masama. Gugulong talaga yung ulo mo kapag niloko mo kami. Hindi ako manloloko, no? Ako kaya ang laging niloloko. O siya, muhugot ka pa dyan. Bahala ka sa buhay mo. Alis na kami. Ay, teka sandali. Pwede ba akong sumama? Aswang ka. Mamamatay ka lang kapag sumama ka sa... Napatigil ang sasabihin ko nang biglang sumuka ang babae. Pag-angat niya ng tingin sa amin ni Tito, namumula na ang mata niya. Nakita rin namin may mga naglalabasan ng ugat sa kamay at mukha niya. Alis na! Magiging aswang na ako! Mawawala ako sa sarili! Dumistansya kami ni Tito, habang ang babae naman ay nangingisay-ngisay. Sayang talaga. Nagiging aswang na siya. Pagtingin ko sa itaas, bilog na bilog pala ang buwan. Pasensya ka na, pero kailangan mong maging abo. Habang nangingisay pa ang babae, ay kinuha ko ang natitirang gasera sa bag ni Tito Randy. Sinindihan ko yon gamit ang apoy na nagmumula sa nasusunog na kubo. Lumayo pa kami ng kaunti. Nagawa pang tumingin sa amin ang babae. Hindi ko masyadong maaninagan pero parang nakita kong umiiyak siya. Ang kaso nga lang, bigla na lang siyang gumapang palapit. Wala na akong nagawa kundi ang ibato sa kanya ng malakas ang gasera. Sumabog ang gasera. Bulagta kaagad ang babae. Nilapitan namin siya ng unti-unti nang bumalik ang itsura niya sa pagiging tao. Buhay pa siya, pero naghihingalo na. Patawad pero iba na ang buhay mo eh.
Kahit na iligtas ka namin ngayon, mas marami ka pang masasaktan na tao. Sana kung saan ka man mapunta pagkatapos mong mamatay, maintindihan mo kami kung bakit ka namin kailangang patayin. Sumusuka na ng dugo ang babae, pero sa huling sandali, nagawa niya pang ngumiti sa amin. Siguro tanggap niya na ganun talaga ang kakahantungan niya. Bumuntong hininga na lang ako. Maging ako man din ay nanghihinayang. Kung may kilala sana kaming magaling na albularyo, may pag-asa pa sana siyang makabalik sa dati. Ano? Nakokonsensya ka ba? Hindi, walang nagbabago sa pananaw ko. Ang mga kailangang patayin ay dapat lang napatayin. Mahihina ang mga taong nakokonsensya sa pagpatay ng mga demonyo. Tinapik ako ni Tito Randy. Naubos namin ang lahat ng aswang na naroon. Habang papauwi na kami, hindi mawala-wala sa isipan ko kung bakit may mga taong tumutulong sa mga aswang. Mas lalo kong nagtanim ng galit. Hindi ko inakala na may mga tao palang kayang makipag-ugnayan sa mga salot. Nang makauwi kami sa bahay, ay isang masamang balita ang nadatnan namin. Nag-iiyakan ng mga tao sa amin. Mas malalakas ang iyak ng mga pinsan ko. Nagulat kami ni Tito Randy nang makitang patay na si Tito Ruperto. Lasog-lasog ang katawan ni Tito Ruperto. Para siyang ginawang baboy ng mga aswang. Medyo nawala na rin sa forma ang mga binti at braso niya. Sa sobrang dami kasi ng malalalim na kalmot. Malamang sa malamang ay kakalasyon kapag binuhat. Hindi ako makagalaw, Kabanong. Nakatayo lang ako sa gilid habang pinagmamasdan ang mga pinsan kong umiiyak. Mas malala pa yon kesa sa nangyari kay Lolo Jose. Agad na nagsarado ang kamao ko. Dahil sa ginawa nila kay Tito Ruperto, mas lalong naglihab ang galit sa kalooban ko. Agad na kumontak si Tito Randy na magdadala sa labi ni Tito Ruperto. Tulala kaming dalawa sa bakuran. Sa tingin mo, ginantihan kaya nila tayo sa ginawa natin kanina? Wala naman nakatakas sa mga pinatay natin eh. Sa palagay ko, plano na talaga nila ito bago pa natin mahanap ang kuta na yon. Napailing na lamang si Tito Randy. Ramdam ko sa mga mahigpit na hawak niya sa tuhod niya ang galit. Bukas din, maghanap tayo ng aswang. Gawin natin lahat para mahanap ang pinakakuta nila. Tumango si Tito. Tinapik ko na lang siya sa balikat para kahit na paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan ng gabi ay nakabalik na ang bangkay ni Tito Ruperto. Mabilis itong inasikaso dahil na rin sa mga koneksyon namin. Ibinurol si Tito Ruperto sa isang maliit na chapel di kalayuan sa amin. Mga nasa 5 minutong lakaran lang. Unang gabi pa lang ay marami ng kakilala ang pumunta. Kilala rin kasi si Tito sa lugar namin dahil sa mahusay niyang pakikisama. Habang abala ang lahat, nagpaalam kami sa kanila. Handang-handa na kami ni Tito Randy na hanapin ang mga aswang. Kampante naman kaming ligtas sa mga maiiwan sa balwarte namin. Marami kasi mga pangontrang nakatago sa bawat sulok ng bakuran. Bukod sa aming dalawa, kasama rin namin ang iba pang tropa ni Tito Randy. Mga tapat silang kakilala ni Lolo noong nabubuhay pa siya. Kadalasan din silang sumasama kapag gumagala si Tito Randy at Lolo sa gubat. Wala kaming kahit na anong ideya kung saan namin matatagpuan ang mga aswang. Basta handa kaming libutin nun ang buong gubat, mahanap lamang sila. Sa halos 2 oras naming paglalakbay, meron na kaming mga nakitang kalansay ng tao sa likuran ng mga puno. Napalapit kami doon dahil sangdamukal na kalansay ang naroroon. Tinutukan namin ng flashlight ang mga kalansay. Maliliit lang yon. Malakas ang kutob namin na yon ay mga bata. Mukhang may makakasagupa tayo. Maging alerto tayo.
Yung mga kalansay na yan ang nagpapatunay na nasa bundok na tayo na may mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Maigpit na ang hawak namin sa hawak naming itak. Hanggang sa... Sandali! Pinahinto ko silang lahat nang may marinig kaming dalawang tao na nag-uusap. Malalakas ang tinig nila at nagtatawanan pa. Dahan-dahan kaming umupo at pinatay ang flashlight. Hinintay naming makalapit ang dalawang yon. Madilim, kaya hindi namin matukoy kung mga aswang ba sila o hindi. Sinenyasan ko na yung may hawak ng pana. Ewan ko ba ron? Kahit na anong gawin ko, wala pa rin sa kanya. Nangangaso na nga ako pero galit pa rin sa akin eh. Ganyan talaga. Yung mga babae, nako pare, madalas di sila maintindihan. Hayaan mo na lang. Di kaya buntis yung asawa ko. Lumagpas na sila sa amin habang may mga bitbit na sako. Unti-unti kong binaba ang pana. Akala namin kasi ay mga normal na tao at mga ngaso lang sila. Pero ang huling sinabi ng isang lalaki ang nagtulak sa akin para magdesisyon. Nako, matutuwa na naman si Pinunong Inigo. Madadagdagan na naman ng mga asawa. Hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin niya. Nang panain na siya ng kasama namin. Mabilis naman kaming lumapit sa isa pang lalaki at saka pinalibutan siya. Tinutukan namin ang mukha niya ng flashlight. Bitiwan mo yung dala mo. Sino ba kayo? Ibaba mo yung sako na yan. Sige na, huwag ka na magtanong. Napilitan na ang lalaking bitiwan ng sako nang tutukan ko na siya ng itak. Isa sa mga kasamahan namin ang kumuha ng sako. Pagbukas niya, nakita namin sa loob ang mga pira-pirasong katawan ng tao. Magtatangka pa sanang tumakbo ang lalaki nang hampasin na siya ni Tito Randy sa likod. Sinamantala namin ang pagkakataon para maigapo siya sa puno. Mga manunugis kayo ano? Kaano-ano niyo yung pinatay namin kagabi? To, kumpirmado. May koneksyon nga ito kay Inigo. Magsasalita pa sana ang lalaki nang sipain siya sa mukha ni Tito Randy. Dahil doon ay nakaramdam ng pagkahilo ang lalaki at natigilan sa kakulitan. May mga itatanong lang kami sa iyo. Kapag hindi ka sumagot, papayakin kita sa sakit. Ngayon, nasaan ang kuta ng mga aswang? Kahit may luhilo, ay nagagawa pa rin ngumiti ng lalaki. Naisip ko na nga na ihampas sa mukha niya ang flashlight dahil sa inis. Pero nagpigil lang ako. Kahit na anong gawin niya sa akin, wala akong sasabihin. Dumukot si Tito Randy ng kutsilyo. Nakatamtaman lang ang laki. Ganun ba? Biglang itinarak ni Tito Randy ang kutsilyo sa kanyang hita. Inikot-ikot pa niya ang kutsilyo para mas manuot ang sakit. Yung huling aswang na ginanito namin, namatay. Kung ayaw mong matulad sa kanya, magsalita ka na. Anong akala niyo sa akin? Bobo, kahit magsalita ako, alam kong papatayin niyo pa rin ako. Muling tinarak ni Tito Randy ang kutsilyo, pero sa kabilang hita naman. Napasigaw na ang lalaki sa sobrang sakit. Mas binaon ni Tito ang kutsilyo sa pagbabaka sakaling magsasalita ng lalaki. Kahit patayin niyo ako, wala kayong mapapala. Umupo na ako para direkta ko siyang matingnan sa muka. Anong pangalan ng asawa mong buntis? Nagbago ang reaksyon ng lalaki. Nagsimula na siyang kabahan. Nababasa niya siguro ang binabala ko. Bakit? Anong gagawin mo? Magkaroon tayo ng kasunduan. Kapag sinabi mo kung nasaan ang kuta ng mga kasama mo, hindi namin papatayin ang asawa mo kapag nandoon na kami. Pero kapag hindi mo sinabi kung saan, papatayin namin siya sa oras na matuntun namin ang lugar ninyo. Biglang nagbago ang itsura ng lalaki. Naglabasan ng mahahaba niyang pangil at tumulo ang mga laway niya.
Wag mong gagalawin ang asawa ko. Papatayin kita. Hindi yata siya magsasalita. Tara na, umalis na tayo para mapatay na natin ang lahat ng aswang kasama ang asawa niyang buntis. Teka, sandali. Oh, bakit? May sasabihin ka na ba? Pangako niyo sa akin na hindi niyo siya idadamay. Eh kung magsasalita ka na, eh di sige, iiwan naming ligtas ang asawa mo. Ngayon, nasaan ang kuta ng mga aswang? Bumuelo ang lalaki. Humugot pa ng malalim na hininga. Paglagpas niyo sa gubat na ito, tawirin niyo yung ilog. Sa kabila nun, may makikita kayong malapad na bato na may mga nakaukit na mga pangalan ng mga aswang. Lagpasan niyo yon at ilang minuto lang, makikita niyo na ang liwanag ng baryo namin. Tumango ako at nagkatinginan kami ni Tito Randy. Magtitiwala kami sa sinabi mo Kasi kung hindi yan totoo, tigok ang asawa mo. Aalis na sana kami nang bigla siyang may inihabol. Elsa! Elsa ang pangalan ng asawa ko. Nag-iisang Elsa lang siya ron. Kapag nakita niyo siya, pakiusap, huwag niyo siyang patayin. Sige. Dinukot ko ang itak ko at saka hinagupit siya sa leeg. Gumulong ang ulo niya sa lupa. Bakit mo siya pinatay? Ang usapan, asawa niya lang ang bubuhayin. Napailing na lang si Tito Randy at nagsimula na rin kaming maglakad. Madali naming nakita ang ilog. Malakas-lakas ang agos doon. Walang ibang daanan kundi ang lumusong sa tubig. Medyo natagalan kami dahil mahirap talagang balansin ang katawan sa rumaragasang tubig. Pero matagumpay naman kaming nakatawid lahat. Naglakad-lakad pa kami. Halos 15 minuto pa ang nilakad namin at may nakita na nga kaming malaking bato. Nang tutukan namin ang ilaw ang bato, ay nakasulat ang mga pangalan ng aswang doon. Naroon din ang babaeng si Elsa. Hinanda na namin ang mga sarili namin. Sapat naman ang bilang namin kaya hindi ako kinakabahan. Isa pa, bawat isa sa mga kasama namin ay mga veterano na din naman. Makalipas pa ang ilang sandali, nakita na nga namin ang liwanag ng isang baryo. Ilang metro muna kaming dumistansya. Inobserbahan namin ang paligid. Malaki ang baryo, kaya sigurado kaming marami sila kesa sa amin. May naisip ka bang paraan? Marami naman akong dalang gasera dito. Pero dahil malaki ang baryong yan, hindi aabutin ng gasera ko ang mga nasa dulo. Mabuti pa, maghiwa-hiwalay tayo. Negative tayo dyan, Tito. Hindi namin alam kung may mga nagbabantay sa paligid. Itong kinalalagyan na lang natin yata ang medyo ligtas. Ilan ang may dalang pana sa atin? Bale, 8. Asentado naman ang mga yan. Kung kakayanin, sila na lang ang pumana hanggang sa dulo. Basta, dapat marami tayong masunog na bahay bago tayo umatake. Isa-isa na naming pinapwesto ang mga kasama namin. Lahat ng may dalang pana ay inasinta na ang mga target na bahay. Habang kaming dalawa naman ni Tito Randy, sinubukan naming mas lumapit pa. Nakita namin na nung mga sandaling yon, para silang nagkakasiyahan. Medyo maingay kasi. Tapos bawat bahay ay maingay. Magandang pagkakataon yon para sa amin. Kaya naman agad na naming sinenyasan ang may mga dalampana. Isa-isa nilang pinaulanan ng palaso na may apoy ang mga bahay. Kami naman ni Tito, hinagisan namin ng gasera ang malalapit sa amin. Lahat ng aswang na nasabugan ay bulagta kagad. Nataranta sila sa ginawa namin. Sa sobrang gulat nila, hindi nila agad alam ang gagawin. Abante! Unti-unti kaming lumapit sa bukana. Marami agad nakahandusay na aswang sa paligid. Nang nasa bukana na kami, may mga humarap sa amin. Anyong aswang na silang lahat. Mababangis ang mga itsura. Medyo kampante na kami noon kasi kahit na papaano
malaki agad ang nabawas namin sa bilang nila. Handa na kayo mga kasama! Unti-unting dumami ang mga nakapalibot sa amin. Sa likuran ng mga aswang, nakita ko ang isang lalaki na pamilyar ang mukha sa akin. Siya si Inigo. Siya ang nakausap ko sa sementeryo noon na nagsabing wala silang kinalaman sa pagpatay kay Lolo. Lalo akong nainis nung mga sandaling yon. Mga ilang segundo lang, nilusob na kami ng mga aswang. Dahil mahuhusay naman ang bawat isa sa amin, nagawa namin silang depensahan. Hindi sila makalapit dahil bawat lalapit ay bigla na lang bumubulagta. Habang nangyayari ang sagupaan, ay nakita kong umalis ang lalaking si Inigo. Agad akong humiwalay kina Tito Randy. Hoy! Saan ka pupunta? Hinabol ko si Inigo. Alam kong delikado, pero wala akong nararamdamang takot sa mga pagkakataon na yon. Ang tumatakbo lang sa utak ko ay mapagiganti si Lolo at Lola. Ganun na rin si Tito Roberto. Merong nilikuan si Inigo. Pinuntahan ko yon at nakita kong nakasandal lang siya sa gilid ng bahay na hindi pa nasusunog. Malakas din pala ang loob mong pumunta dito. Pinahanga mo ko. Pagtingin ko sa gilid ko ay maraming mga aswang ang nakaabang. Hinigpitan ko ang hawak ko sa aking itak. Wala akong pakialam. Kahit na sabay-sabay pa kayong umatake sa akin. Hindi niyo ako mapapatay. Alam mo ba kung ano ang ayaw ko sa inyong mga tao? Masyado kayong dumidepende sa emosyon ninyo. Dami mong sinasabi. Labanan mo ko. Walang dahilan para maglaban tayo. Sinabi ko na sa iyo noon na wala akong ginagawang masama sa inyo. Magsasalita pa sana ako nang bigla nang umatake ang mga nasa gilid. Agad naman akong nagwasiwas ng itak na hawak ko. Medyo nakaramdam na ako ng kaba nang mapansin kong parami na ng parami ang lumalapit sa akin. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Habang yung aswang na gusto ko talagang patayin ay nakatayo sa gilid. Nakangiti at mukhang hinihintay lang talaga na mapagod ako. Gumilid muna ako nang maramdaman kong makukulong na ako sa isang sulok. Buong akala ko malalapa na ako. Buti na lang rumispondi sa akin ang dalawa kong kasama. Maraming salamat. Pagtingin ko kay Inigo ay nakita kong papaalis na siya. Wala akong sinayang na pagkakataon. Sinundan ko pa rin siya. Sa kakasunod ko sa kanya ay nakarating kami sa gilid ng ilog. Huminto siya at hinarap ako. Puro ka takbo! Duwag! Tumawa siya ng malakas. Nakakainsulto ang tawa niya. Sa tawa pa lang, alam kong balak na talaga niyang sirain ang focus ko. Pero hindi ako nagpatinag. Nanatili akong kalmado. Ang mga aswang kasi, magagaling sila manlinlang at magmanipula ng isipan ng tao. Kaya noong mga sandaling yon, ay sobra akong nag-ingat. Lalo pat leader na ng mga aswang ang kaharap ko. Dinala lang kita rito para walang makarinig sa sasabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Magpatayan na tayo. Pagbabayaran mo ang ginawa niyo sa mga kamag-anak ko. Baka pag sinabi ko sa'yo nalalaman ko'y magulat ka. Pero bago ko sabihin sa'yo, talunin mo muna ako. Gumapang si Inigo sa nakatumbang puno na nagsilbing tawiran sa ilog. Kinuha ko kagad sa likuran ang pana ko at saka inasinta siya. Dahil sa liwanag ng buwan, unang bitaw ko pa lang ay tinamaan na siya sa braso. Napadaus-us pero muling nakabangon. Tumatawa pa rin siya sa mga pagkakataon na yon. Dahil sa inis ko ay inasinta ko ulit siya. Pero gumapang na siya papunta sa ilalim ng mga puno. Mabilis akong tumakbo papunta roon. Pero bigla na siyang nawala. Huminto ako at pinakiramdaman ko ang paligid ko. Maya-maya lang ay naramdaman kong may bumagsak na sa likuran ko. Nagawa kong makailag sa atake niya. Napunit ang laylayan ng damit ko nang mahagip niya ng kamay.
Masyado ka pang mabagal, Dudong! Huwag kang pakampante. Hindi mo ba napapansin? Wala akong pakialam sa pana mo. Maras niyang binunot ang palaso na nakatarak sa kanan niyang braso. Medyo kinabigla ko yun, pero hindi pa rin ako tumigil. Dumistansya ako ng kaunti at muli ko siyang pinatamaan ng palaso. Sapul siya sa balikar, pero hindi niya yun ininda. Nang magbabala pa sana ako ng palaso, ay lumundag na siya sa akin. Nagawa niyang hawakan ng balikat ko. Sa talas ng kuko niya ay nasugatan ako. Sirit agad ang dugo ko. Pero pinilit kong wag pansinin yon. Ang mga aswang, kapag nakita nilang mahina ka, mas lalo kang pupuntiryahin. Ano? Kalmot pa lang yan. Nasaktan ka na. Paano pa kaya kung sabihin ko sa iyo ang katotohanan? Baka mamatay ka sa sakit. Noong mga sandaling yon, nahihiwagaan na talaga ako sa pinagsasasabi niya. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin noon, mapatay siya at maiuwi ang ulo sa balwarte namin. Sa muli niyang pag-atake sa akin, ay binunot ko ang punyal na nasa tagiliran ko. Sinaksak ko siya sa bandang balakang. Sa pagkakataong yun, Kabanong, ay saka lamang siya tinablan ng sakit. Oh, anong problema? Natigilan ka yata. Huwag ka munang magdiwang. Nakakatayo pa ako. Mabilis siyang nakaakyat sa isang puno na parang gagamba. Ilang segundong natahimik ang paligid at tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig. Pagtingala ko sa buwan, nakita ko na sa taas manggagaling si Inigo. Masyadong mabilis sa mga pangyayari kaya naman hindi na ako nakailag. Gamit ang mga kuko niyang matatalim ay tinamaan niya ako sa likod. Napaluhod ang isa kong tuhod at naitukod ko ang punyal sa lupa. Mabilis naman siyang lumayo para hindi kagad ako makabawi. Kahit anong gawin mo, mabilis pa rin ako. Mapapatay mo lang ako kapag tinanggal mo na ang ulo ko. Napatras ako hanggang sa mapaupo na ako. Nararamdaman ko ang hapdi sa likuran ko. Lalapit na sana siya sa akin nang bigla siyang napahawak sa tiyan niya. Kasunod noon ay bigla na lang siyang naubo. Kahit liwanag lang ng buwan ng ilaw namin, kita ko na sumusuka siya ng dugo. Oh, akala mo ba mapapatay mo ako? Hindi! Anong ibig sabihin nito? Bakit pakiramdam ko'y umiinit ang katawan ko? Alam ko na talagang lamang ka sa akin pagdating sa labanan. Kaya naman, nilagyan ko ng laso ng dulo ng palaso. Lason? Oo, mamamatay ka na. Sinubukan niya pang lumapit sa akin, pero nasubsob lang siya sa harapan ko. Ako naman ay pag-ewang-gewang na lumakad palapit sa kanya. Dinukot ko na ulit ang itak at handa ko na siyang pugutan ng ulo. Nanalo ka, pero handa ka na bang marinig ang sasabihin ko? Tinutukan ko siya ng itak sa leeg. Sige, sabihin mo na. Tumawa na naman si Inigo. Pinigilan ko na lang ang inis ko dahil pakiramdam ko, kailangan ko pa ring marinig ang sasabihin niya. Sabi ko na nga ba, interesado ka rin. Sige na, bilisan mo. Umubo-ubo muna si Inigo. Suka siya ng suka ng dugo. Alam kong hindi ka pa rin maniniwala, pero makinig ka. Totoong sinabi ko sa iyo nung 10 taon na ang nakalilipas. Hindi aswang ang pumatay kay Mang Jose. Hindi namin yun magagawa dahil nagkaroon kami ng kasunduan. Hindi rin kami ang pumatay sa tiyuhin mo. Hinding-hindi. Kayo lang ang aswang. Kaya paano mo sasabihin sa akin na hindi kayo ang pumatay? Mas diniinan ko pa ang pagdikit ng talim ng itak sa leeg niya. Nang malaman ko na pinatay si Mang Jose, ay nagtaka ako. Alam ko na wala ni isa sa amin ang gumawa sa kanya noon. Kaya naisipan kong imbestigahan ang nangyari. Makalipas lang ang halos 3 taon, nalaman ko kung sino ang pumatay sa kanya at hindi yun aswang.
Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan ng mga sandaling yon. Ang pumatay sa lolo at tiyuhin mo ay walang iba kundi ang tatay mong si Rico. Manahimik ka! Hindi yan totoo! Alam ko na alam niyong may mag-asawa na nagsusuplay sa amin ng karne. Alam mo ba kung sino sila? Siya ang tatay at nanay mo. Sila yun. Nanginginig ang kamay ko. Gusto ko na siyang patayin pero may nagtutulak talaga sa akin na magpatuloy lang sa pakikinig. Tinakot ko ang tatay mo na sasabihin ko sa angkal ninyo ang katotohanan. Pero nag-alok siya ng tulong. Kapalit noon ay wala akong sasabihin. Siya ang tumutulong sa amin sa loob ng halos 7 taon. Pinatay ng tatay mo ang tiyuhin mo dahil katulad ko, nalaman din niya na ang tatay mo ang pumatay kay Mang Jose. Nagawa niya ang lahat ng yon nang dahil sa yaman, nang dahil sa pagnanais na makuha na ang lupain ng lolo mo. Hindi yan kayang gawin ni Papa. Hindi niya gustong maghawak ng lupain ni Lolo. Kaya kagagawa niya Palabas lang ng tatay mo ang lahat. Makinig ka sa akin. Lahat ng baho ng tatay mo ay alam ko. Sinadya niya ang lahat para linglangin kayo at maging kampante at sa amin masisi ang lahat. Niloko kayo ni Rico. Pinatay niya ang tiyuhin at lolo mo gamit ang isang kutsilyo. Ginawa niyang baboy si Mang Jose at ang tiyuhin mo. Demonyo! Demonyo ang tatay mo! Tumawa pa siya ng malakas pero hindi na ako nakapagpigil. Dahil hindi ko na kaya ang mga sinasabi niya, mabilis kong hinigupit ng itak ang leeg niya. Nang hindi agad yun naputol, ay sinundan ko pa ng maraming taga. Talsikan ng mga dugo sa akin, pero wala na akong nararamdamang diri. Dinampot ko ang ulo ni Inigo at naglakad pabalik kina Tito Randy. Nagulat sila nang makita ang hawak ko na ang ulo ni Inigo. Patay na rin ang mga aswang na nakalaban nila, kaya nagyaya na kagad ako na makauwi. Tito, umuwi na tayo kagad. May kailangan akong kumpirmahin. Nauna na akong naglakad. Bawat takbang ko ay may mga bangkay na aswang. Palabas na sana kami ng bukana nang may makita pa kaming isang aswang na babae. Takot na takot ang babae lalo na nang makita niya ang daladala ko. Sabihin mo, anong pangalan mo? Nanginginig ang boses na sumagot ang babae. Elsa! Napatingin ako sa babae. Siya pala ang asawa ng pinatay kong aswang. Halika rito. Dahan-dahan siyang lumapit kahit na baka sa itsura niya ang takot. Ikaw na lang ang natitirang aswang sa probinsyang ito. Kapag may nakita kaming ibang aswang, ibig sabihin lang nun ay nagparami ka. Kapag ginawa mo yon, papatayin din kita. Tumango-tango ang babae at saka yumuko sa akin. At siya nga pala, patay na ang asawa mo. Pagkasabi kong yun, ay naglakad na rin kami paalis. Narinig na lang namin na umiyak ng malakas ang babae. Pero wala na akong pakiramdam noong mga sandaling yon. Para na akong namanhid. Hindi ko na nga rin nararamdaman ang sugat ko. Masyado akong nilamon ng mga naiisip ko. Dumiretso muna ako sa bahay namin. Hindi ko binitiwan ang ulo ni Inigo. Nanlalaki ang mga mata ng mga nasa burol ni Tito Ruperto. Pumasok ako sa kwarto ni Lolo. Saka ko lang nakita ang isang papel na nakaipit sa Biblia. Nang basahin ko yon, nalaman ko roon na alam na pala ni Lolo ang pinaplano ng tatay kong demonyo. Dahil doon, lalo akong nagalit. Mabilis akong lumabas. Tinawag pa ako ni Tito Randy pero hindi ko na siya nilingon pa. Sinipa ako ang pinto nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko. Himulang gising pa sila kahit na alanganing oras na. Bumungad sa akin si Papa at Mama na nasa lamesa.
Lumapit ako kabanong at inilapag ko ang ulo ng aswang. Mamamatay ka ba? Bakit ka nagdala ng ganyan? Diyos ko, Panginoon, patawarin! Ulo yan ng aswang na tinutulungan nyo para lang hindi lumabas ang sikreto ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Papa nang marinig yon. Pa, gusto kong malaman ang totoo. Kailangan mong sumagot. Kung hindi, isusunod kita kay Lolo at Tito Roberto. Totoo bang pinatay mo silang dalawa? Anak, ano bang Huwag mo akong hawakan, Ma! Ano pa? Sumagot ka! Tinutok ko na sa kanya ang itak. Nang hindi pa rin siya umaamin, ay umamba na ako na iitakin ko siya. Sa pagkakataon na yon, ay napilitan na siyang umamin. Oo, pero nagawa ko lang naman yon dahil gusto kong mabigyan ka ng magandang buhay. Salitang oo na lang ang narinig ko sa mga sinabi niya. Parang nablangko na ang utak ko. Hindi ko na alam ang mga nangyari. Basta nang gumising ako, ay nasa ospital na ako sa bayan. Ginagamot ang mga sugat ko. Kinabukasan ay nakalabas na rin ako kaagad. Umuwi ako sa bahay ni Lolo. Tumambay ako sa burol ni Tito Roberto. Habang naroroon ako, bumulong sa akin si Tito Randy. Nakabalik na raw ang bangkay ng tatay ko.